kulang sa asim. Asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba, sabi ko palagi umibig, ganyan o. Kung ako ang hipe, nalaman kong hindi sinusunod yung instruction ko, itong investigador na ito, pinapatapon ko na ito sa basilan. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Pumasok sa PNP dahil sa tsapa. Kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. Ang Senado ang magiging karma ninyo to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about dun sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan, sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa Radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan. Pinaplantahan ng ebidensya. Pinagtitripan. Pinakukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bitbit na Armalite. How can that happen? At payat to, I'm sorry kung nakikinig yung taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-Armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyan, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag, kinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga bababait, matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag. Ang Senado, na gagawin nyo kaming katatawanan tulad ng ginawa nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay naging pag-usap sa mga resource persons dito,
lahat ng mga pulis ay nakayuko. Ngising aso, itong si Arabejo. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kaming parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan, hindi na po obra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating Chief PNP na si Senator Bato de la Rosa, and andito po ako na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina dumaan sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong lumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakaganito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa paglalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? It becomes the culture, the norm, or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. You did your best, sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na i-paraffin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, paraffin test yan. Pag sinabi na hindi pwede, paraffin test yan. Otherwise, sasampang kita ng kaso. O parang pintes yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, para pintes na ba? Or after a few hours, pintes na ba? Mayat maya, pinapollow up mo. Wala talaga siyang kasalanan. Kung tutusin, bilang, ang kasalanan niya dito, yung bang sa ngalan ng command responsibility, doon siya nakahon. Pero sa pagiging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So maybe, yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training kung paano ka maging matigas. Pero hindi ka abusado. Malambot ka lang. Pero okay lang yan, at least. Kaysa naman tawagin ka abusado, barumbado, siraulo, which you are not. Yung iba, siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tolpo, but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito, kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. For all you know, anak yan ng PC. Philippine Constabulary Officer yung kanyang tatay. Kaya mahal, malapit sa puso niya yung uniform service. Kaya ganun na rin yung galit niya kasi yung tatay niya noon, kilala talaga yun na napakagaling na opisyal, napaka-snappy at napaka-stricto sa pagdala ng tao. Kaya yan yung kinagisnan niya na disiplina ng men in uniform. Kaya ganun na lang siya mag-react kapag mayroong pulis na nag-aabuso. Going back to comment niya kay Colonel Umipig,
I agree with Senator Tolpo, Colonel Umipig, pero yung nga lang, politiko na naman, kulang sa asim. Asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba, sabi ko palagi, Umipig, ganyan o. Narinig mong chief investigator mo, nilalaro ka lang, may instruction ka, ayaw mong sundin instruction mo, kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Very, very clear yung instruction mo. Dakakahon ang instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ganun na pa ng police natin ngayon. Hindi na sumusunod sa chain of command. So, mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hipe, nalaman ko hindi sinusunod yung instruction ko, itong investigador na ito, nandoon na ito sa ERMM ngayon. Nandoon na ito, pinapatapon ko na ito sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. There's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not, follow orders. Ask questions later. Marabio? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka, hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka na istasyon. Minamaliit mo lang yung hipe mo na hindi ka sumusunod porque ikaw ang may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipe at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka, binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Tandaan nyo yan. Kung akong commander doon, ground commander, sabihan ko pa yung mga pulis, huy, magtawag kayo ng mga kapitbahay dyan, yung mga tao dyan na gustong tumalon, pwede makatulong sa atin, maghanap, kasi nandoon sa ilalim ng tubig, hindi na lumutang, baka nalunod na yun. Bakit hindi ganun ang action ninyo? Sabihan mo dapat ang mga pulis, hindi kayo makadive dahil nakapulpa kayo, may mga baril kayo, naka-uniforme kayo. May mga bata dito, pwede natin pag-usapan siguro, tumalon doon, hanapin, tumulong maghanap. Dapat gano'n ang pag-iisip natin. Bakit pinigilan pa ninyo na makapasok sila? Baka mamaya nabuhay pa yun kung na-recover. Dahil ang kinamatay, aside sa tama sa ulo, according to the autopsy of Dr. Porton, ay yung pagkalunod ang yung kinamatay. So kung may tao kayo pinatalon doon, hanapin, imbis hanapin, pinagbabaril niyo yung tubig agad din. Ay, napaka-ibang klaseng utak meron kayo. Imbis hanapin yung taong tumalon, pinagbabaril tuloy ang tubig. Ano ba? What's the threat? May threat ba sa tubig? Na babarilin ka ng tubig? Bakit yung binabaril ang tubig? Granting, gusto ninyo. Sige, for the sake of argument. Hindi na pinapasok, sir. Baka makontaminate yung crime scene. Hindi na pinapasok yung tao. Pero, before that, alam mo na may taong tumalon. Sabi nga ni Saniboy, tumalon man o nalaglag, ay tao doon sa ilalim ng tubig. Wala kayong effort na hanapin yung tao? Meron lang nag-volunteer na papunta doon dahil hanapin yung kanyang kapatid. Pinipigilan pa natin. Alam mo, napakalayo sa kwan. Hindi ko malaman paano yung to serve and protect natin dyan. Wala akong makikitang to serve and protect. Para bang to kill and to let him die himself doon sa ilalim ng tubig. Ang nakikita ko na ganun ang gusto niyong mangyari. Very disappointing yung utak ng pulis. Na palagi nga iniisip lang, ang treatment doon sa tao na tumalon ay treatment niya is criminal pa rin. Whether or not criminal yan o hindi, dapat nakita ninyo na tao tumalon sa tubig, posibleng nalunod yon. Whether criminal yan, masamang tao yan o mabuti, nandun sa tubig. Dapat ang effort ninyo is paano siya ma-save, hindi yung paano siya mahuli ulit, treating him as criminal pa rin. Hindi nga nyo alam kung yun pala yung palang tao na hinanap nyo. O it turn out nga na hindi nga siya.
Hindi nga si Bolivar pala yung si Jimboy. So ano ngayon? Dapat baguhin natin yung ating mindset na pagdating sa buhay ng tao, hindi porke kriminal, patayin. Porke kriminal, patayin. Parang gano'n ang iniisip niyo eh. Kriminal. Kriminal yan. Hindi dapat yan makalayas. Kriminal yan. Hindi yan dapat makasibat. Yun ang treatment ninyo eh. Pero dapat ang treatment nyo doon, biktima yan. Nahulog sa tubig. Biktima yan sa drowning incident. Kailangang masave ang buhay yan. Dapat ganun ang treatment natin. Hindi yung criminal yan. Dapat huliin yan. Dapat hindi makasibat yan. Totoo yan. Pero at that very instant, nakita nyo ang tao hindi na lumulutang pagtalon sa tubig. Hinahanap nga ninyo sa tubig eh. Dapat ang treatment nyo sa kanya is victim ng isang drowning incident. Nakita niyo yung General Posadas, General Sermonia? Lift the citing in contempt of the three named officers para ma-effect po ng chair ng komite yung paglipat ng custody sa kanila sa PNP and HQ. I so move, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Senator Risa Hontiveros. There's a motion to lift the citing in contempt of Police Captain Joseph Carpio, Police Captain Juanito Arabijo, and sino isa? Police Staff Sergeant Jerry Maliban. And it doesn't mean na satisfied na yung lahat ng membro ng komite ha. But through the initiative of this chairman, I want you to be transferred to the headquarters PNP para tuloy-tuloy yung investigasyon nila sa inyo. So, General Sermonia, you take charge of them, i-receive mo sila from the USAA, ikaw na magdala sa kanila sa krame. But as far as this committee is concerned, their citing contempt order is already lifted. So there's no objection. The order citing in contempt is hereby lifted. So ordered. So, again, magpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong pagdalo. Alam ko maraming sumama ang loob. Kayo, may sumama ang loob dito dahil nadidiin kayo sa investigasyon na ito. But, like what I said, what can I do? This I have to do. Naintindihan niyo ako? Hindi natin alam. Next time mag-imbestiga tayo dito, ang biktima kayo na. Hindi natin alam, simpako. Nakunod. Sana hindi kayo maging biktima. Dahil napakahirap po ang sitwasyon ng isang biktima. So gawin natin ito as a matter of trabaho talaga ito ng committee natin ito. So kung kayo nadidiin sa investigasyon na ito, pasensya na. Trabaho lang, walang personalan.